Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang kasulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang panguna ng episode 857 ng Ride on the Ministry, araw po ng Saturday, Sabado, July 30, 2022. Yes, ang Ride on the Ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Mapagmahal at mahabaging Diyos na nahayag sa persona. Hayaan po ninyo, Panginoon, na kami po ay lumapit maglambing sa inyo. Nais po namin ibulala sa inyo kung gaano namin kayo kamahal. Pinupuri ka namin, winawalhati, pinapasalamatan, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Karapat dapat kami, Panginoong Diyos, sa aming paglapit at pagkasama-sama sa pagkikinig ng iyong salita at gayon din sa panalangin. Kayo po ay magmanifest sa amin. Gabayan kami ng iyong Santong Espiritu. Punuin niyo kami, Panginoon, ng kagalakan at pagkaunawa. Mag-imayos na, Panginoon, ng internet at signal upang tuloy-tuloy po, Panginoon, ang daloy ng gawain na ito. Lahat po, Panginoon, ay aming pinagkakatiwala sa iyo, Jesu Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Purihin natin ang Panginoon at tunay nga naman na we love so much the Lord. Di ho ba, mga ka-ride-on sa Panginoon? Gaano ba natin kamahal ang Diyos na laging nagmamahal po sa atin? Magandang umaga, Pastor Pablito Puliantes at gayon din ng kapatid na Josie Rose Evangelista sa Liben
At gayon din ang bawat isa na kung saan ay nasa ating kalagitnaan. Tayo po ay magpatuloy sa ating talakayin na good morning kapatid na Michelle Paulino sa Noma. Nandiyan ka pa rin ba sa bandang Japan? Purihin natin ang ating Panginoon. Ipagpatuloy po natin ang ating sinisiris ayon sa sulat na Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Ephesians chapter 1 verses 12 to 14 na tayo mga karaydon sa Panginoon. At ang ating pong pag-uusapan sa napakahalagang gawain na ito ay sealed with the Holy Spirit of promise. Tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Well, of course, we acknowledge materials that we are using, the Full Life Study Bible, King James Version, gayon din ng appointment, ang Biblia ng mga pastor na nilimbag ng Philippine Bible Society and some available readings, pero higit sa lahat ay siya na pinanggagalingan ng knowledge and wisdom and understanding and even the ability to put into practice every lesson, every message and challenge na nare-receive natin, and even the ability to share to other people, mga karaydon sa Panginoon. Good morning, kapatid na Elaine Malonzo Mercado. So, ganito po ang sinasabi ng ating teksto. Upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kaniyang kalwalatian, that we should be to the praise of His glory who first trusted in Christ. Yun ang sinasabi niya sa verse 12. And then verse 13, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo, in whom ye also trusted, after ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom, after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. And in verse 13, siyang katibayan ng ating mana, hanggang sa ikatutubos ng pag-aari, sa ikapupuri ng kaniyang kalwalatian, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. Pinagpala tayo ng Panginoon sa mga talatang ito na ating pong binasa at napakinggan. Good morning din kapatid Jair Paulino. Ngayon mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, sapagkat ang ating pong topic ay binanggit ko na sa inyo. Sealed with that Holy Spirit of promise. Tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Well, dito po mga kapatid sa ating Panginoon, ang banal na Espiritu o Holy Spirit is indeed a seal. Yan ay talagang tatak. Mga karaydon sa Panginoon, good morning din Reverend Amor Dizon David. At purihin po natin ang Diyos sa pagkakataon na ito. Ngayon, bilang seal o tatak ang banal na Espiritu na kung saan ay ipinagkakaloob po sa atin yan ng ating Panginoong Jesucristo na yan naman ang kaniyang ipinangako
And we are indeed, blessed for that opportunity, mga karaydon, sa Panginoon to be given that Holy Spirit na siyang pinakatatak na kailangan po natin sa araw-araw. Good morning, kapatid na Vilma Domingo. Kaya hindi lamang ho yung kinilala natin, tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, kundi kailangan din for that fulfillment of recognizing and even accepting that promise of seal. The Holy Spirit mula mismo sa kanya, mga kapatid sa Panginoon, bilang ito ay pinakamarka ng Diyos ng kanyang pag-aari sa ating lahat. Well, yan po ay atin pong napasadaan na nung tayo po ay nakasiris doon sa ikalawang sulat na Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, lalo na nung tayo po ay nandun sa chapter 1, verse 22 ng kaniyang sulat. Well, mga kapatid sa Panginoon, itong seal na ito ay tatak, na kung saan ito po rin po ay nagsisilbing napakahalaga na patunay, na kung saan ay tayo po ay inaring ganap ng Diyos. We are indeed adopted child of God, and that His redemption na kanyang ginawa sa atin at patuloy na kanyang ginagawa, yan po ay tunay. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, lalo na sa pang-araw-araw nating buhay na nagmamanifest itong banal na Espiritu sa ating mga buhay sa tuwi-tuwi na siya naman ang maliwanag na sinasabi nung tayo po ay nandun sa ating pag-series ng sulat na Apostol Pablo sa mga taga-Galatian, particular chapter 4, verse 6. Kung inyo pong matatandaan, mga kapatid sa Panginoong Diyos, living in the Holy Spirit instead of living in the desires of the flesh, di po ba, mga kapatid sa Panginoong Diyos? Gayon din na kung saan ay maaari natin na malaman lagi na tayo po ay belonging to God. At yan ay napakagandang privilege natin na meron tayo. We indeed belong to God because you and I and all of us are already being adopted as child of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga ho, yan po ay katotohanan. Lalo na nung na first encounter natin ng Pentecost, natin na personal and communal experience with God in Jesus Christ through the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit, providing that generating and even renewing us into the fold of Jesus Christ, empowering us, anointing us, so that we can indeed live a life in accordance to His will, triumphantly. Di po ba, mga kapatid sa Panginoong Diyos? Gayon din na ang banal na Espiritu ito na tayo po ay tinutulungan, ginagabayan upang sa ganon ay yung pong layunin ng Diyos na hindi lamang pagtutubos, kundi mismo yung kanyang patuloy na pagpapalaya sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan at gayon din mula sa kapangyarihan ng Satan. Well, mga kapatid sa Panginoon, mahalaga din na balikbakan natin ang ating mga nakalipas na sinisiris
Lalo na nung tayo po ay nandun sa chapter 8 verses 1 to 17 ng pinakasulat na Apostol Pablo sa mga taga-Roma, mga kapatid sa Panginoon, gayon din ang Galatians chapter 5 verses 16 to 25, mga karaydon sa Panginoon. Gayon din ang banal na Espiritu na ito na kanyang ipinangako na tatak. Mga kapatid sa Panginoon, na ito rin ang nagbibigay sa atin ng patuloy na kamalayan. Yes, sa Diyos mismo bilang atin pong pinakaama. Yes, bilang pinakaama natin at gayon din siya na pumupuno sa lahat po ng ating mga pangailangan with the power mula sa Kanya at gayon din with that ability to become also His witnesses for Him. Na siya naman na sinasabi doon sa Acts chapter 1 verse 8 at gayon din ng chapter 2 verse 4, same book ng Acts. Mga karaydon sa Panginoon, sapagkat ang gawin ng lahat ng mga yan sa pamagitan ng ating sarili, ng ating kakayanan, hindi natin magagawa kundi kailangan natin ng presensya, ang pagkilos, kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang pinakatatak, mga kapatid sa Panginoon. Well, indeed, the Holy Spirit, my dear brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, and His place in the believer's redemption like you and me, mga kapatid sa Panginoon, ay yan po ang pinaka-central na pagtutuon nitong kabuuan ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Kaya nga napakahalaga na kung saan ay atin pong binabasa, atin pong inaaral, ating ginugunan ang bawat kabahagi ng kabuuan ng sulat na ito na Apostol Pablo. Kaya nga po, mga kapatid sa Panginoong Diyos, in terms of the Holy Spirit as a seal, bilang tatak. Well, meron akong nabasa, mga karaydon sa Panginoon, na naglalatag po ng 11 puntos patungkol sa Holy Spirit as a seal. Number 1 na kanyang sinabi, the Holy Spirit is the mark or seal of God's ownership. Napakahalaga yan. At kinakailangan yan na we belong to God's ownership. Kung nais natin na kung saan ay ang lubos na pagtutubos, pagliligtas, pagpapalaya ng Diyos sa pamagitan ng Jesucristo at gayon din ng Kanyang banal na Espiritu ay makakamtan natin hindi lamang ngayon, kundi sa kabuuan ng panahon at maging sa Kanyang pagbabalik na muli. That's why we have to continuously be with Him, abiding in the Lord that Jesus Christ, and same is true, His Word abideth in us. Di po ba, mga kapatid sa Panginoon? Gayon din pangalawa, the Holy Spirit is the first installment of the believer's inheritance. Na siya naman sinasabi doon sa passage natin, lalo na sa verse 14, mga karaydon sa ating Panginoon, na ulitin natin na basahin, siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kaniyang kalwalatian. So, amen for that, mga karaydon sa ating Panginoon. Kaya nga ho, itong mana, itong inheritance ay
hindi naman na kung saan ay package na lahat na ay ibinagsak ng Diyos sa atin, ipinagkaloob na ng Diyos sa atin, kundi ito po ay talaga naman na ito ay installment na kanyang ipinagkakalob sa atin, ipinaparanas sa atin, ipinapatak na sa atin hanggang sa makamtan natin yung kalubusan ng inheritance mula sa ating Panginoon. Gayon din na sinasabi ng sumulat nito, the Holy Spirit is the Spirit of wisdom and revelation, na siya naman sinasabi doon sa verse 17 ng chapter 1, at yan ay i-discuss natin sa future pagdating natin doon sa pag-series sa verse 17 ng chapter 1 ng Ephesians. Kaya ang banal na Espiritu mula sa nag-iisang Diyos na hayag sa tatlong persona ay yan ho ay isa sa maraming mga privileges natin na kanyang ipinagkakaloob. The Spirit of wisdom, the Spirit of revelation, and even the Spirit of knowledge, and even the Spirit of understanding. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, yes, number 4. The Holy Spirit helps the believer when he draws near to God. Well, importante rin yan na sinasabi doon sa verse 18 ng chapter 2 ng Ephesians. Darating tayo sa series na yan. Diba? Napakaganda na tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating patuloy na paglapit sa Diyos mismo. Yes, so that we can fully experience the existence of God, the revelation of God, and even the awesomeness and amazingness of God in Jesus Christ through His Holy Spirit. At gayon din na patuloy natin na maranasan yung embracing love and manifestation of the blessing of God, mga kapatid sa ating Panginoon, because we are indeed coming and drawing near to God, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Number 5, the Holy Spirit builds the body of believers into a holy temple. Yes, kailangan natin yan. Kaya nga ho, ang ating mga katawan, ang ating mga puso, ay nagsisilbing templo ng banal na Espiritu. Yes. At yan naman ang nais na naipaliwanag ni Apostol Pablo kapag tayo ay nandun na sa chapter 2 ng Ephesians, lalo na sa verses 21 to 22. Dahil po mga kapatid sa Panginoong Diyos, hindi natin kaya na tayo lamang ang magbibuild sa ating mga katawan bilang mga Christian believers upang sa ganon ay tayo po ay maging templo ng banal na Espiritu. We need the continuing guidance, the continuing empowerment and being with us in Jesus Christ through the Holy Spirit. Well, mga kapatid sa Panginoon, yan ay napakahalaga po sa atin din, dwelling of the Holy Spirit deep within our hearts, our minds, and our total existence. Gayon din, the Holy Spirit, number 6 na, reveals the mystery of God. Sa pamagitan ng banal na Espiritu ay kanyang ipinapahayag sa atin ang misteryo ng Diyos. Well, yan naman mga kapatid sa Panginoon ay ating pong masisiris pagdating natin doon sa chapter 3 na ng Ephesians, lalo na sa verses 4 to 5, mga kapatid sa ating Panginoon. Well, number 7, the Holy Spirit strengthens the believer with might
In the inner being, yan din ay napagahalaga din. Pinapalakas tayo, ninonurture tayo, mga ka-ride-on sa Panginoon, na merong kapangyarihan doon na mismo sa ating panloob at panlalim na dimensions ng ating existence. And from that inner being we have as being empowered by the Holy Spirit. Yes, inasahan na kung saan na nagiging bunga nito ay yun naman sinasabi na bunga ng banal na Espiritu na nagmamanifest mula sa kaibuturan panloob sa panlabas. Napakarami yun. Siyam na bunga ng banal na Espiritu. At yan naman ang sinasabi ng verse 16 nitong Ephesians chapter 3, at yan ay madadaanan din natin kapag tayo ay nandun na sa chapter 3 sa ating pagsisiris. Gayon din na the Holy Spirit motivates unity in the Christian faith in full Christ-likeness. Yes, ang banal na Espiritu ay siyang nagbibigay po sa atin ng motivation ng pagkakaisa, mga ka-ride-on sa Panginoon, sa ating hanay bilang iglesia, bilang mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, na kung saan ang huwaran ay walang iba at si Jesus Christ, at gayon din all of us living in that context of being a Christ-like, mga kapatid sa Panginoon. Yes, dayan naman ang ipinupunto ng Apostol Pablo sa sulat niya. Yes, lalo na kapag tayo po ay nandun na sa chapter 4 ng Ephesians, verse 3, at gayon din ng verse 13, mga karayadon sa Panginoon. Number 9, the Holy Spirit grieves when there is sin in the life of the believer. Ang banal na Espiritu, yes, na siyang tatak ng ipinangako, mga kapatid sa Panginoon, na sa tuwing tayo po ay nakagagawa ng kasalanan ay nanlulumo, nalulungkot, nangalulumbay din ng banal na Espiritu. Dahil ayaw niya ang kasalanan at gayon din ang pamumuhay na makasalanan. Well, mga kapatid sa Panginoon, ay yan po ay ating pong matatalakay kapag tayo ay nandun na sa verse 30 ng chapter 4 ng Ephesians. Well, gayon din number 10, the Holy Spirit desires to repeatedly fill and empower the believer. Napakahalaga yan. Ang banal na Espiritu ay paulit-ulit o dili kanya'y patuloy na kung saan ay pinupuno at pinapalakas tayo bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Well, bakit tayo ay patuloy na pinupuno at pinapalakas? Dahil malakas din ang kalaban sa mundong ito. Kaya kailangan natin ng mas malakas, kailangan natin ng mas matibay na pananampalataya, kailangan natin ng patuloy na pinapalakas ng kanyang banal na Espiritu, at gayon din ang patuloy na kanyang pinapadalay upang tayo ay pinupuno. So that you and me and all of us Christian believers, yes, tayo ay lagi nawang magwawagi. More than conquerors of God in Jesus Christ. Tayo ay magiging strong defenders of faith, defenders of the gospel of truth, defenders of our faith, mga kapatid sa Panginoon, and even of that tenacity of sharing the gospel of truth to other people, because
we are being mandated, we are being filled, we are being empowered by the Holy Spirit na kailangan natin sa araw-araw. Di po ba mga kapatid sa Panginoon? Well, kapag tayo ay nandun na sa verse 18 ng chapter 5 ng Ephesians, madadaanan natin ito. Gayon din, panghuli, number 11, the Holy Spirit helps in prayer and spiritual warfare. Tinutulungan tayo sa ating mga panalangin at gayon din sa ating labang espiritual. At yan naman ang nais na ibahagi ng Apostol Pablo sa atin pagdating natin doon sa chapter 6 ng Ephesians, lalo na doon sa mga tinukoy niya patungkol sa the whole armor of God. Ang kabuuang baluting kaloob ng Diyos na siyang dapat isinusuot natin sa araw-araw at gayon din ang panalangin na siya naman challenge lalo na doon sa verse 18 ng chapter 6 nitong Ephesians, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, mga karaydon sa ating Panginoon, patuloy natin na i-claim, patuloy natin na i-declare, patuloy natin na i-embrace sa buhay at ibahagi itong sealed with the Holy Spirit promise. Yes, tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Purihin natin ang ating Panginoon. Yes, katulad din ng magsing-irog na lalaki at babae hanggang sila mapigil ang kailang damdamin at gayon din ang kanilang hangarin na nagpasya upang sila ay makasal, upang maging malubos ang lahat, upang maselyohan sa lahat. Kita niyo mga karaydon sa Panginoon, yung bang daloy ng celebration ng wedding matrimony ay nangyayari ba sa pinakauna yung sealed with a kiss? Hindi ho. Kundi doon sa bandang huli kapag natapos ng kasalan at gayon din pagkatapos na kung saan ay legitimate na ipinoklama ng officiating minister of ministers ng kasalan na yon. Doon pa lamang na kung saan ay sasabihin na ng nagkasal after na i-pronounce at ipakilala ang mag-asawa na ang dalawang magsing-urong ay sinasabi sa congregation na yes, ngayon ay alam na ng lalaki kung ano ang kaniyang gagawin. At ang gagawin ng lalaki naman ay yung tilakbong ng ulo ng kanyang minamahal na asawa ay igaganon niya. Pagkatapos face to face, yes, eye to eye na kung saan ay gagawin nila whether they like it or not. There must be a seal of a kiss, a symbolical na tatak na kung saan kapag ang presiding minister ay masyadong mabilis yung sealed with a kiss na yon, sasabihin niya, tatawagin niya ang congregation ay nakita niyo ba? At sasabihin naman ng mga kongregasyon ay hindi ho, uulitin na naman hanggang makarating ng pangatlong beses. At gayon din, may pagkakataon pa na kung saan ang sealed with a kiss ng lalaki sa kanyang asawang babae ay umaabot ng 5 minutes. At sasabihin ng presiding minister na, asawang lalaki ay tapusin mo na, tama na yan, yes, at least. Berong selyo ng kanilang sinumpaanang
mag-asawa with all the privileges, with all the duties and responsibilities na kanilang isasagawa bilang mag-asawa at gayon din ang kanilang pagtatatag ng pamilya. Yes, purihin natin Panginoon. Hallelujah. Di lalatigit na napakahalaga itong sealed with the Holy Spirit promise. Na kailangan po natin ito panghabang buhay, mga kapatid sa Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa napag-usapan po namin sa umagang ito. Marapatin niyo, Panginoon, na amin itong pahalagahan sa aming pang-araw-araw na buhay, na kami ay mga buhay na sa pangalan ni Jesucristo at gayon din na nangabubuhay kami sa Espiritu Santo at hindi po sa laman. Yes, sa pangalan ni Jesucristo, ito pong aming panalangin, pagpapasalamat kasamang aming pagpupugay kay Apostol Pablo na inyong kinasangkapan na sumulat at gayon din ang mga salin ng mga Biblia at gayon din ang mga nabasa po namin na karagdagan upang lalong mapalalim at mapalawak ang aming kaalaman at pananampalataya sa iyo, Diyos. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, ating pong bati na mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Nora Bell de la Cruz ng Cabanatuan City, Nueva Ecija, at gayon din ang kapatid na Rogelio Velasco Tambanillo Jr. ng Tagbilaran City. Yes, Bohol, at gayon din ang kapatid na Josie Morales ng Sinait Ilocos Sur, Gina Ilarde Padilla ng San Martin Isabela, gayon din ang kapatid na Julius Tangona ng Pasig City, Digonis Amelita Maniacop, J. Tangona, Elizabeth Tomas Tangona ng Santiago City, Isabela, parang antigüedad lang. Yes. At gayon din ang kapatid na Sida Puertoliano Aguilera ng Quezon City, parang asawa ng pastor ito, Kenneth Aguilera ng Unida Church. Yes, sila po taga Quezon City. Aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa mga kapatid na ito na birthday po nila. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi marami pa na may birthday sa araw na ito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao na Pilipinas at gayon din sa iba-ibang bansa sa buong mundong ito at gayon din ang bawat sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. We join them, O Lord Jesus Christ, in their historic, happy and meaningful celebration of birthday. Be with them, O Lord Jesus Christ, to inspire them, to empower them, to make them happy. And may you be the center of their celebration, the center of their lives, the center of the family they belong, and all others, O Lord Jesus, and more birthdays to come sa bawat isa sa kanila sa maraming panahon na darating pa na patuloy po ninyo na inyong iniingatan, prinoprotektahan, nililigtas, pinagpapala, pinapasagana at pinapagtagumpay sa tanging pangalan ni Jesus. Yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan,
sa iglesia natin minamahal. Hinihiling na ipagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin pinamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasayang, ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na wang ngayong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palapakan po natin lahat po ng may birthday sa araw na ito. Ichiraman natin kalimang kapilang pinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon. Meron bang may birthday sa inyo? Type nyo pangalan, sabihin nyo birthday na may panalangin natin, mabati natin. At gayon din kung kayo po ay meron mga prayer requests, ay type nyo lamang ang inyong mga prayer requests ninyo ng ating makita. Kung wedding anniversary ninyo, ay nyo ring i-type na wedding anniversary namin, at kayo po ay mabati at may panalangin. Well, gayon din, yes, mula sa kapatid na Pastor Leonora Dato ng Sito Balanga Bataan. Panalangin po bukas mga apo ko, yes, Liana Altea Dato po, 13 na po siya. Tapos Sunday, yes, bukas si Yoma Islade po, 10 years old na po siya. Yes, so aming Ama, aming Diyos, dalangin po namin itong dalawang cute and beautiful na mga apo ng kapatid na Pastor Leonora Dato. Sa Panginoon ay birthday, yes, ngayon po, na 13 years old na siya, si Liana Altea Dato. Gayon din, Panginoon, bukas naman ang kaniyang si Sapayo My Slate. Yes, batin niyo, Panginoon, ng dalawang apo na ito. At sa napakahalagang araw po ng birthday ng isa ngayon at bukas, marapatin niyo, Panginoon, na maging masaya. Na ito ay maging meaningful, na ito, Panginoong Diyos, ikaw po ang siyan kanilang malalapitan upang purihin ka, pasalamatan ka, at gayon din na muli nilang italaga ang kanilang buhay na pinagkatiwala sa dalawang ito. Yes, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang kalusugan, ang kanilang pangangatawan, at gayon din, Panginoon, kung sila ay nag-aaral, pagpalain at pagibayuhin, at gayon din, Panginoon, ang magandang magiging kinabukasan nila, O Diyos. Mula ngayon at sa mga darating na panahon, pagpalain niyo ang kanilang mga magulang, pamilya na kanilang kinabibilangan, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin sa dalawang apo na ito. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, Apo Liana Altea Dato, at gayon din si Apo Yoma Islade.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa inyong dalawa. Palapakan natin si Lionel Piedado sa kanyang birthday ngayon. At gayon din si Yoma Slade na birthday niya rin namang bukas. Itsa naman natin ng kanilang pamilyang kinabibilangan. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Meron pang prayer request pa na kung saan ay na hinihiling. Yes, purihin natin ang Panginoon at tayo po ay magpatuloy sa ating mga panalangin. O aming Ama at aming Panginoon, salamat po sa bagong araw na ito. Bagong blessing, bagong hangin, bagong araw, lahat ay bago, O Diyos. Bagong kalakasan, bagong karanasan sa buong maghapon na aming haharapin. Salamat po ng marami, Panginoong Diyos, lalo na sa nakalipas na araw at buong magdamag na inyong pag-iingat at pagliligtas na siya naman, Panginoon, inaasahan namin sa buong araw na ito at buong paparating na magdamag. As we indeed prepare ourselves, O Lord Jesus Christ, to the coming in of Sunday worship service ng lahat ng mga churches bukas. Na siya namang ipinapanalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo lahat po ng mga manggagawa, lalo na mga pre-prepare ng mga liturgies, mga liturgia, at gayon din sa bawat kabahagi ng pananambahan bukas, at gayon din ang preparation ng mensahe ng buhay, at gayon din lahat ng mga instrumento at mga pasilidad na gagamitin, pati na, Panginoon, lahat po ng mga mananambahan, Panginoong Diyos, mula sa iba't ibang churches, anumang denominasyon, Panginoon, na pagpalain niyo lahat, Panginoon, sa kabuuan. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa bawat isa na kung saan ay nakasubaybay, nakikinig, nakikipanalangin sa episode na ito, Panginoon Diyos. May you continue, O Lord, that Jesus Christ, to bless them, the entirety of their existence, the family they belong, the work that they're doing, the ministry na mahalaga na kanilang ginagawa sa araw-araw, Panginoong Diyos, and even to provide whatever they need in their everyday pursuit, O Lord, that Jesus, marapatin niyo, and even to bless their health, their body, O Lord, and the family they belong, Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, napakarami na kung saan ay dapat namin pasalamatan. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din, Panginoon, na amin pong ipinagkakatiwala sa lahat po ng merong taglay na karamdaman sa mga panahon na ito. Yes, mga cases ng pandemic, anumang klase ng karamdaman, meron man, saan man sila naroroon na pagamutan o tahanan. Yes, batid mo, Panginoon, ang bawat detalye ng kanilang pinagdadaanan, Panginoong Diyos, na di naman namin alam, Panginoon, ang mga eksakto na kanilang pinagdadaanan. But we continue to pray, to claim, and even to declare and agree, O Lord, Jesus Christ, to be with them always, to provide strength, to provide hope, to provide that love, and to provide that motivation of the seal of the Holy Spirit that will give spiritual impact sa bawat isa sa kanila, O Lord Jesus Christ. Katulad din ng aming mga kapatid na pinalangin po araw-araw. Ang kapatid na Rudy Tutaan, yes, yan sa bandang San Mateo Isabela, Marley Mariano, at gayon din ang kapatid na Heids Chan Pulido ng Calawag, Quezon, Ruel Luzang Yumul ng Maribeles, Bataan,
Minerva de la Cruz ng Palangka, Batangas, Jocelyn Carino, Nika Cruz Bagtas ng Limay, Bataan, Deaconess Nelda Salanga ng Bataan, Pastor Pablito Pulyantes ng Binangonan Rizal, Pastora Elsa Perido, at ng kanyang anak ng Cardona Rizal, gayon din Panginoon ng Nanay Sophia Mercado ng Bataan, magang kapatid na Billy Repalda ng San Meta Isabela, Nanay Rebelina Makatugal ng Bataan, yes, Rose Stanislao, yes, na high school friend ng kapatid na Marisol Gadi Tantenco, gayon din ng kanilang pastor na si Ero Regala, dyan sa IRM ng Hermosa, Bataan. Magang kapatid na Marisol Gadi Tantenco ng Hermosa, Bataan, Amelita Barcela, Andidabo, Ome Enyang Torres Cruz ng Dinalupihan, Bataan, Joy Bulgado dyan sa abroad, at gayon din ang kanyang mahal na ina, si Pastora Baby Bulgado ng Kamarin, Calaugan City, at ng kanyang anak na si Connie Bulgado. Gayon din, o Ama at aming Diyos, ang kapatid na Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Tita Corazon Navarro, Merian Navarro, Tinenaldo Navarro ng Sitio Balanga, Bataan, Mirna Sanchez Rapanan, Dakanay ng Sydney, Australia, Pastor Evangelist Jesus Anelisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan, Amelita Celestra ng Talim Island, Binangonan Rizal, at gayon din ang kanyang anak na Diaconesa Alma Celestra Pontanilla ng Paniki, Tarlac. Nanay Ninita Ramos at Grace Ramos Jimenez dyan sa bandang Chicago, Illinois. Iyas Juan Espiritu Domingo ng Quezon City, Mirna Bennett ng California, Ann Navarro, David Perry, Rose Perry, Jane Lomacan, Dimitri Buesa, Pastor Olivero Chia ng Bible Baptist Church ng Cebu City, Ani Angkas Rocafort, Julius RCP, at sa lahat pa, Panginoon. Yes, amin silang pinapanalangin, O Diyos, claiming and declaring, agreeing, O Lord Jesus Christ, to please release to all of them. Yes, complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, restoration upon restoration, spiritual and financial provision upon spiritual and financial provisions para po sa lahat sa kanila, Panginoon. Bless the family they belong, their faith, their hope, their spiritual lives, O Lord Jesus. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang kagalingan at solusyon sa anumang problema meron ang kabuuan ng bansang Pilipinas, gayon din ang lahat ng bansa at gayon din ang buong mundong ito, Panginoon. Yes, pagpalain mo lahat, mga nanunungkulan, bawat mamayan, at gayon din ang mga branches of the government, including all agencies, kagawaran, O Diyos, from the national down to the region, to the district, provinces, to the municipalities and cities, barangay, sa iba't ibang mga sityo, purok, at gayon din sa bawat pamilya, bawat mamayan, mga iba't ibang sektura ng lipunan, at maging sa private world at religious institution, the entirety, O Lord Jesus Christ, not only in the Philippines but in every nation throughout the whole world, including the economic na kalagayan po namin to arise again, O Lord Jesus Christ, livelihood for all. Marapati niyo, Panginoon, at gayon din peace and justice, righteousness and holiness, O Lord Jesus Christ. At gayon din, Panginoon, spiritual revival to happen in every place sa buong mundong ito, at gayon din, Lord Jesus, sa kalahatan, the whole humanity, the whole world, O Lord Jesus Christ, to be under your sovereignty, under your kingdom, O Lord Jesus Christ. Marapati niyo, Panginoon.
Be with us, O Lord Jesus Christ, for the whole day as we face another challenge, work to do. Yes, be with us, inspire us, and lead us, O Lord Jesus Christ. Binabalik po namin lahat po ng papurit pasalamat sa tanging pangalan ng Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. Ito po ang aming panalangin. God bless and protect us all always through the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever, Jesus Christ, our Lord and Savior. Shalom to all of you. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen at amen sa ating Panginoon. Hallelujah. At yes, kumusta kayo mga karay doon sa Panginoon? At maraming salamat sa inyong presence. Maraming salamat sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-comment, sa pag-follow sa ating page. At gayon din sa bawat komento na inyong pinaparating at gayon din sa pag-share ninyo ng episode na ito sa inyong mga friends. You may also visit my YouTube channel, Bishop Leo Tangonan. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos at ngayon ay ating pong sulyapan ng mga komento na inyo pong ipinarating sa Raydon Ministry. Yes, mula kay kapatid na Diyos sa Evangelista Solaben ng Maria Aurora. God bless, Evangelista Solaben family. Purihin natin ang kanyang comment. Good morning, God bless us all po. Thank you very much. Likewise, binibigyan po ng prayer at gayon din ng puso. Yes, Pastor Pablito Pulientes ng Binangon Rizal. God bless, Pulientes family. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop. Thank you very much. Likewise, gayon din mula sa kapatid Michelle Paulino sa Noma. Diyan sa bandang Japan, pero ito ay tubong Malabon City, Metro Manila, na dati nating membro sa Malabon Central United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila, way back 1990 to 1994. Yes. Yes, pakumusta mo ako sa buong pamilya at gayon din sa buong pamilya ng mga Paulino at gayon din sa buong Asanoma family. Yes, puri ng Panginoon at sayonara, hallelujah, at praise the Lord. Ang kapatid na ito ay talaga naman napakahusay na umawit to at marami ho na kung saan na na-receive na mga parangal at pagpupugay. God bless Paulino Asanoma family, purihin natin ang Panginoon. Yes, Michelle. At gayon din ang kanyang added comment. Opo, palapakan natin. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din ang kanyang comment. Good morning po, Bishop Lito. Salamat po. Good morning din sa iyo at sa inyong lahat dyan. At gayon din sa lahat po ng mga Pilipinos dyan sa bandang Japan. Yes, kumusta ka na kapatid na Elaine Malonzo Mercado? Nasaan ka ngayon? Nasa trabaho ba? O nasa bahay niyo? Yes, God bless Malonzo Mercado family. Yes, extend my regards kay Nanay Sophia. Ang kanyang comment, blessed morning po watching from Limay, Bataan. God bless you dyan sa Batang Limay, Bataan. Thank you very much, blessed morning. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din ang added comment ng kapatid Michelle Paulina Sanoma. Giari Paulino, yes. Shout out sa iyo, palapakan natin. Purihin natin ang Panginoon. Yes, Giari Paulino, ang kanyang comment. Mapagpalang umaga po, Bishop Lito. Maraming salamat. Yes, dyan sa Batang Malabon City, para Manila. Yes, gayon din po sa inyo lahat dyan. Mapagpalang umaga. God bless you all with every po ng prayer. Gayon din ang ganito, gayon din ang puso. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Gayon din natin comment po na sa kapatid na Michelle Paulina Sanoma, Gianni Paulino, Ohio, bro. Yes. Ohio. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, meron din tayo alam na mga salita ng Japanese katulad po ng yes, ng Kawasaki, Toyota, Mitsubishi, yeah. At gayon din yung mga pagkain ng mga Japanese. Hallelujah, praise the Lord. Yes, at gayon din, kumusta ka? Laging nakangiti, pogi na ating pong pastor, Reverend Amora Dizon Darien ng Pampanga. Wow, hallelujah.
Yes, dyan sa bandang Mabalacat. United Mauritius Mabalacat, yes. Pampanga, dyan ka pa nakadisidido o saan man dago sa Pampanga, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. God bless David family at gayon din ang yung ministry and leadership that you're doing every day. Hallelujah. Ang kapatid natin na kung saan ay meron din regular na kanyang live streaming, kanyang comment. Magandang umaga po. Thank you very much. Magandang umaga din, Pastor. Please extend my regards to the family at gayon din sa congregation mo dyan. Binabod niyo po ng puso at gayon din ng prayer. Yes, kumusta kapatid na Governor B. Vilma Domingo ng Diliman, Quezon City, Metro Manila. God bless Domingo family. Bukas, Domingo na naman. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, maulan na umaga po, Bishop, ng Sabado. God bless us all po at sa Ride On Ministry. Amen at amen. Yes, maulan nga. Thank you very much. God bless din. Dito ay wala pang ulan, pero makulimlim dito. Yes, marang gustong bumugso ng ulan. Purihin natin ang Panginoon. Kaya naman yung mga tanim natin ng mga saging ay talaga naman ang lalabasan, yung kanilang paunang bunga. Purihin natin ang Panginoon. Yes, gayon din ang mga halaman ay talaga naman na humahalakhak sapagkat sila nadidiligyan ng organic, natural na pagdilig ng ating Panginoon. Hallelujah. At gayon din ang kanyang added comment emoji. Have a great day. Maraming salamat gayon din po sa inyo na dyan. Kumusta ka kapatid na Hilda Minay, laging nakangiti. God bless Minay family. Ulihin natin ang kanyang comment. Good morning, Bishop. A wonderful morning today. God bless it po. Thank you very much. Likewise, at gayon din ang emoji ng kapatid na Governor B ng panalangin at gayon din ng puso, kulay pink. Meron nakasulat na amen at gayon din na 5 stars at meron pang exclamation point. Yes. Gayon din ang emoji comment ng kapatid na Hilda Minay na nagpupuri sa Panginoon at tumatanggap ng blessing. Meron nakasulat na blessings. Yes, blessing from the Lord. Added comment muna sa ating kapatid na mula sa kapatid na Nehemias Orpiada ng Malabon City, Metro Manila. God bless Orpiada family. Purihin natin ang kanyang comment. Good morning po, Bishop. Also to the Ride On Ministry. God bless. Thank you very much. Please extend my regards to the family at gayon din ang aking mga kumpare dyan. Yes. Mga Sagon family, mga Bautista family, Santos family, Hilario family, Mamaril family, at Isidro family, at lahat sila po. Ismael family, Lapus family, purihin natin ang Panginoon sa Sopo. Hallelujah. At Paulino family, yes. Sa gayon din, added comment mula sa kapatid na Michelle Paulina Zanoma. Amen. Purihin natin ang Hallelujah. At gayon din ang mga Cruz family. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta kayo kapatid na Leonie Bautista Artikulo? Nice to meet you again in this live streaming. Mula dyan sa bandang Caloocan City, Metro Manila. God bless Bautista Artikulo family. Purihin natin ang kanyang comment. Good morning po, Bishop Lito Tangonan. God bless po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta? Laging nakangiti kapatid na Violeta Saturno Silvestre dyan sa bandang California, USA. God bless Saturno Silvestre family. Purihin natin ang kanyang comment. Good morning everyone. Thank you very much. Likewise, winibigay po ng araw. Yes. Gayon din mula sa ating kapatid na Felipe Satorno ng Maria Aurora. God bless Satorno family. Ang kanyang comment, magandang buhay po Bishop Lito Tangonan and Ma'am Jean Grace Tangonan. Blessed morning po sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong Ride On Ministry. Pakisama po sa inyong prayer ang aking wife. Yes, ano po nangyari sa kapatid na Gina? Nahilo at nagsusuka kahapon at itinakbo po namin siya sa ospital. Mababa po ang kanyang BP. Nasa bahay na po siya ngayon. Medyo mababa pa rin po ang kanyang BP. Salamat po. Bishop, welcome. Mabuhay po kayo. Thank you very much sa pagbati.
Wherever you po ng prayer mo ka ng tao, napanadag mo ka ng tao, may 2 puso sa mata at gayon mo ka ng tao, na mayroon 3 puso sa mukha ninyo mismo at gayon din ang simbolo ng peace. Hallelujah, praise the Lord. O aming Ama, aming Diyos, amin pong sama-samang ipinapanalangin ng kapatid na Gina Satorno upang sa ganung Panginoon ay mag-normalize pong kalagayan ng kanyang BP at gayon din Panginoon na tungo sa kanyang pagpapanumbalik ng maayos na kalusugan at matatag na pangatawan at immune system at gayon din Panginoon ng kanyang lubos na kagalingan na kailangan niya sa panahon na ito. In the mighty name of Jesus, marapatin ninyo at i-bless nyo rin ang kanyang mga tinitik na pangapagkain at gayon din ng mga medicines at mga panalangin namin, Panginoon Diyos. Bless the whole family of Satorno. In Jesus' name, everybody will say amen at amen sa Panginoon. Shout out sa ating kapatid na Gina. Yes. Hallelujah. At gayon din, kumusta ka, Pastora Noelia Rodasenal? Diyan sa Batang Marikina City, Metro Manila. God bless Senal family. And your ministry. Ang kanyang comment, good morning, Bishop. Thank you for your message and greetings. God bless po. Thank you very much likewise. Paalala ko, kapatid na Pastora, anong wedding anniversary mo ngayon? Yun ang iyong asawa. Nakalimutan ka pa, Wilfredo ba yan? Yes. Yes. Pinaparating namin ang pagbadis sa inyong wedding anniversary bilang mag-asawa. O aming Ama at aming Diyos, pagpalain mo ang kapatid na Pastora Noela Ruth Senal at kanyang minamahal panghabang buhay na kanyang iniirog. Pagpalain mo, Panginoon, sila sa kanilang pagdiriwang ng kanilang wedding anniversary at marami pa na sangkatutak na wedding anniversary na kanilang harapin sa mga darating na mga panahon. Na inyo po silang pinagpapala, na inyo pong pinapanagana, na inyo pong iningatan at gayon prino protektahan, ginagabayan sa araw-araw, O Diyos, at gayon din ang kanilang mga ministeryo at hanabuhay. At gayon din ang kapatiran na kung saan sila po, Panginoon, ay kabahagi, pagpalain nyo. At gayon din, Panginoon, ang buong pamilya ng Senal, Lord Jesus, pagpalain nyo sila lahat. Sa araw-araw at sa tuwit-tuwi na, in Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoon. Hallelujah. Happy, happy, oh happy, happy. Happy, happy. Wedding anniversary sa iyo, Pastor Lionel Ruth Senal at yung binamahal na asawa. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Happy, happy. Wedding anniversary sa inyong mag-asawa. Palapakan natin ang mag-asawang Pastora Noela Ruth Senal gayon ng kanyang asawa sa kanilang wedding anniversary. Sinaman natin ang kanyang buong pamilya. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta ka, kapatid na Achi? Marineta Pondon ng Cebu City, yes, Visayas, maing adlaw sa tanong salamat. Kumusta, yes, God bless the whole family Pondon at gayon din ang iyong medical work at gayon din ang iyong ministry, Whole Lord Pensi Prayer Brigade laban sa COVID-19 tuwing alas 7 ng gabi. God bless you all. Purihin natin ang Panginoon kanyang comment. Good morning sa lahat, Bishop. Good morning, Ma'am Jean at Ibiya. God bless all. Thank you very much. Likewise, pinayawid niyo po ng bulaklak ng sunflower gumamela at gayon din ang talbos ng malunggay, bulaklak ng gumamela, peace at gayon din ang puso. Purihin natin ang Panginoon. Thank you very much. Likewise, at gayon added comment mula sa kapatid na Josie Rose, Evangelista Saliben. Amen at amen. To God be the glory sa napakayang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Thank you very much. To God be the glory. Purihin natin ang Panginoon. God bless you, child. Grabe di po ng prayer, gayon din ang puso. Yes. Gayon din natin comment mula sa kapatid na Leone Bautista Artikulo. Good morning po, Bishop Leo Tangonan. God bless po. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Gayon din added comment mula sa kapatid na Pastor Noela Ruth Senal. Wedding anniversary namin today, Bishop Leo Tangonan. Yes, congratulations. Best wishes and prayers to both of you. Yes, and more wedding anniversary celebration to come.
in the future. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Yes. Atin comment mula sa kapatid na Leonie Bautista Articulo. Amen. With the po ng dalawang prayer. Hallelujah! Galing din. Kumusta kapatid na Mirna Sanchez Rapanan Dakanay ng Sydney, Australia? Yes, kumusta ang iyong asawa kapatid na Mers at gayon din ang buong pamilya, mga Pilipinos dyan sa bandang Australia, lalo dyan sa bandang Sydney. Yes, God bless all of you. Yes, gayon din ang buong pamilya ng Rapanan Dakanay. Hallelujah! Kanyang comment, watching with my family. Thank you very much. Yes. Yes, with the po ng puso, prayer at gayon din ng puso. Hallelujah. Kumusta kayo dyan sa bandang Baguio City ng Benguet Province Region 1. Yes, kapatid na Teresa de Herman. God bless Herman family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kumusta kayo kapatid at kayo ba'y naapektuhan nitong nakaraang 7.3 magnitude? Yes. Yan sa bandang Baguio, pero mayroong mga naapektuhan ng mga daan, mga roads, bridges, lalo na sa bandang Ilocos, Abra, yes, Region 1, Region 2, at gayon din ng Calderiela at Olomosa region, na siya naman ipinapanalangan natin for their safetyness, their protection, their salvation, and even for the whole restoration ng lahat ng dapat na ikumpuni at labat na dapat na iayos. At pagpalain mo, O Lord Jesus Christ, sa mga LGUs at gayon din ang mga anay dyan sa bandang probinsya at gayon din ng DSWD at gayon din ng DILG at gayon din ng tumitingin pagdating sa mga volcano at gayon din sa mga disasters at gayon din ang opisina ng Presidente lahat, Panginoon, at gayon din ang mga iba pang mga tumutulong. Pagpalain niyo lahat ng magkasama-sama, magkalakip-lakip ang pagtugon-pagtulong sa pangailangan ng lahat ng mga pangangailangan sa mga napektuhan ng earthquake na ito. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Ang comment ng ating kapatid Teresa Herman, blessed morning po, Bishop and family and to all, Wildwood Ministry. Keep safe to everyone. God bless us all. Thank you very much. Likewise, with every po ng salit-salit na puso, prayer, puso, prayer, puso, prayer. Yes, pahalapakan natin. At gayon din ang kanyang added comment, amen at amen sa Panginoong Diyos. With every po ng tatlong prayer. Gayon din ang added comment ng kapatid na Leonard Articulo, yes, amen with three prayers. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta kayo dyan sa bandang Ilagan City, Isabela, kapatid na Betty Jean Osalia Bersosa. God bless Osalia Bersosa family. Purihin natin ang kanyang comment. Mapagpalang umaga po, Bishop ito. Bishop, pasama po sa prayers mo. Inaasma po ako ngayon. Maraming salamat po. Yes, thank you at mapagkalang umaga din, o aming Ama at aming Diyos. Kadaupang palad ninyo ang kapatid na Betty Genosale Bersosa, sapagat siya po, Panginoon, ay inaatake ng kanyang asma sa kasalukuyan. Ano man ang pinag-ugatan nitong asma na ito, o aming Ama at aming Diyos, we claim and we declare, and we cast out the root of this asma, O Lord, that Jesus Christ. Hallelujah. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay maalis ito sa Kanya at gayon din na maging normal ang Kanyang paghinga, ang Kanyang kalusugan at gayon din, Panginoon Diyos, for good health and wellness and healing and blessing for her at gayon din ang buong pamilya, ang iyong pag-iingat, pagliligtas at pagpapala kanilang makamtan sa araw-araw. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Gayon din ay shout out sa katibatid na Every Step Every Nation, Brother Ernel, Arcangel Felix, dyan sa bandang USA. God bless Felix family. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din ang kapatid Nel Danunan dyan sa bandang California, USA. God bless naman family. Inorba de la Cruz, yan sa Banacalaga, Batangas. God bless de la Cruz family. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din ang mga iba pang lahat. Purihin natin ang Panginoon. Sino po? Pastor Eleonora Dato. Yes, ng Sito Balanga, Bataan. Yes, God bless.
At sa inyong celebration, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, maraming salamat po. Sino po yan? Si Ate Cora Navarro ng Situbalang Abatan. God bless Navarro family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, binabati din natin ng good morning at shout out. I bless naman natin si Lord Jesus, ang Holy Spirit, at gayon din ang Diyos Ama, ang nag-iisang Diyos, nahayag sa tatlong persona, at gayon din ang mga bilang libo-libo na mga angels ng ating Panginoon sa Kristo sa buong kalagitnaan, at gayon din ang buong kaharian ng Diyos na siya naman nating clinically dinideclare everyday. Kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom joy sa bawat isa atin, kingdom love sa bawat isa atin, kingdom hope sa bawat isa atin, at gayon din kingdom victory sa bawat isa atin, kingdom blessing sa bawat isa atin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, habang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang papalang po sa bawat isa atin mula episode 857 tungo sa marami pang episode na ating pangarapin mula Lunes hanggang Sabado. Alas 7 ng umaga at gayon din kapag araw po ng linggo alas 6 ng gabi. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, may we enjoy the whole day at gayon din sa bawat gawain natin. Babay po sa bawat isa atin at sa puling pagkikita. Hallelujah.